At sa oras mong ito, hinihiling ko po mga minamahal na tayo po ay panandali ang tumayo. At tayo po mga minamahal ay magbigay galang sa salita po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, ating beloved brother Nilo de Guzman. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby, my co-preacher. Magandang umaga sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Yan. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, sa ngayong araw na ito, mga minamahal. Unang-unang overnight po ng taong 2021. Praise God. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakasarap paglingkuran ng dakilang Diyos. Amen? Praise God. Mga minamahal, dumalangin muna tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. Dakilat pa pagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos. Amang banal sa lahat ng mga pagpapala, mga biyaya, O Diyos, patnubay, gabay, sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, sa buong isang taon, mahal na Panginoon, O Diyos, na aming naitawid amang banal, hallelujah, sa habag at biyaya mo, mahal na Panginoon. Narito kami, O Diyos, taglay po mga pagkapala nagbumula sa iyo, mahal na Panginoon, upang kami magpasalamat, magpuri, O Diyos, sa overnight na ito, mahal na Panginoon. Salamat sa aming minamahal na mga kapatiran na nagmamahal, umiibig sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah, Lord God, sa panalangin ng beloved, honorable Pastor Will Estrada Almeda. O Diyos, muli mong gabayan balingkod, sa ganang akin, wala akong magagawa amang banal, ikaw ang kinaasahan. Once again, Lord God, anoint thy word. Hallelujah. In the name of Jesus, we pray. We bind the power of darkness, hindrances, cast out in Jesus' name. Isa pa lang sa praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. May mahal, at bago pong lahat, nais ko magpaabot muna ng pinakamataas na papuri po, luwalhati, pagdakil at pagsamba. Natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. At nagbibigay dobling paggalang po at pagbati sa propeta ng ating dakilang Diyos na buhay, ating beloved honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang kanyang beloved children, the Almeda family, at patuloy nating pag-alaala sa mga aral at turo po, may mahal, mula sa ating minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po ng aking mga kasama, may mahal, sa araw na ito, ating mga elders, preachers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, especially sa ating mga baguhan, at doon po sa ating mga viewers, mga inmahal, maging sa labas ng ating bansa, mga kapatid na nanonood ngayon sa ating pumbalang na gawain. Purihin naman ang Panginoon. Happy New Year po sa inyo lahat. Praise the Lord. Happy New Year, mga minamahal. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Mga minamahal, sadyang napakabait ng dakilang Diyos sapagkat ito pong araw, mga kapatid ko, na huling araw po ng lockdown. Bukas pala, January 2. Mga minamahal, pero nandito po kayo, marami. Pinagpala ng dakilang Diyos natin. Amen? Praise God, mga minamahal. Tayo po, mga kapatid, ay magbukas ng ating mga Bible dito po sa aklat ng Deuteronomy, chapter 8, verse 11 hanggang 14, mga minamahal. Beware. Beware. Mag-ingat. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes, which I command you today, lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage. Sa Tagalog po. Amen. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomio. Ang kabanata ay 8 at ang talata ay 11 hanggang 14. Mag-ingat ka na, baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos. Amen. At ng kaniyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito
Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay, ay iyong natahanan. At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilig mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos Right, amen. na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang salita, mga minamahal, sa umagang ito. Ang ating pong title, mga kapatid, na pag-aaralan ngayon ay Don't Forget Your God. Huwag mong kalimutan ang mahal na Panginoong Diyos. Amen. Huwag mong kalimutan. Don't forget your God. Mga mahal, bibigay ko sa inyo mga kapatid ang topic na ito. Mga mahal, ayon po sa ating pong panahon ngayon mga kapatid ko na muli tayo magsimula. Amen? Tapos na po yung 2020, mga minamahal, at marami pong malungkot na balita at maraming malungkot na bagay na ating iiwanan sa 2020. Iba't iba pong mga problema, mga minamahal, at nagpayanig ng ating pananampalataya, pero kailanman hindi po natitinag yung pananampalataya ng mga taga Jesus Miracle Crusade. Amen? Bagkus, mga minamahal, ito pong nagdaang lockdown, mga kapatid ko, lalo pa tayong dumami. Lalo pang nagligtas ang dakilang Diyos natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. So tapos na po ang 2020, mga mahal. Narito tayo ngayon sa 2021. Mga kapatid ko, kailangan natin ngayon yung bagong outlook, mga minamahal, sa ating spiritual na buhay. Amen po ba, mga minamahal ko? Bagong kaisipan, bagong buhay, mga minamahal ko. Gusto po natin, mga kapatid, itong 2021 ay ang mga pamilya natin ay pinagpala. Gusto natin sa taong ito, mga minamahal ko, yung ating mga financial ay pinagpala. Amen? Yung ating mga trabaho, yung ating mga negosyo ay pinagpala. Purihin ang mahal na Panginoon. Sabi nga mga minamahal ng kasabihan natin, mga kapatid ko, let it be increase, mga minamahal, sa tuwing darating po yung bagong taon. You are going to move on a new direction, mga minamahal, kapag dumarating po yung bagong taon. Dapat po pag bagong taon, bagong lahat. Bago. Amen. Kung may mali nung luma, mga minamahal, kalimutan mo na yon. Move on na, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hindi ka matutulungan, mga minamahal ko, nung binabalik natin yung nakaraan, nating mga pagkukulang. Yung nakaraan, mga minamahal na mga mali, ibinabalik natin sa mind natin. Hindi ka matutulungan yan, mga kapatid. Ang Diyos natin, mga minamahal ko, He is the same yesterday, today, and forever. Wala kang mababasa doon, mga minamahal, na yesterday. Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pagka mga minamahal, nabasa mo yung yesterday na yun, mga kapatid ko, yun po yung dapat mong balikan, mga minamahal, magagandang bagay lang. Pero yung yesterday, mga minamahal, mababasa mo sa Biblia, para ating pong gunitain ang mga mali natin, mga minamahal ko, wala kang mababasa. Amen? He is the same yesterday, today, and forever. Sa lahat po ng pinagpalang anak ng Diyos, last year, mga minamahal, magsabing, praise the Lord. Amen. So mga minamahal, binigay ko po sa inyo ito, don't forget your God, mga kapatid ko. Bakit po? Sapagkat, mga minamahal, ito po ang problema ng church. Ito po'y very dangerous, mga minamahal, kapag hindi natin na-overcome ito, mga kapatid ko. Praise God. Kung hindi po naging maganda, mga minamahal, yung 2020 natin sa ating mga buhay, mga kapatid ko, amen? Baguhin natin ang sistema. Amen po ba? Hindi yung sistema ng dakilang Diyos yung babaguhin natin, kundi yung sistema ng paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Kung hindi tayo pinagpala, mga minamahal, last year, hindi po problema, mga minamahal, yung church. Hindi problema yung dakilang Diyos natin. Hindi problema yung kanyang kautusan. Ang problema, mga minamahal, paano natin in-apply yung Word of God sa ating buhay last year. Amen po. Praise the Lord.
Kasi mga minamahal, napansin ko po sa tuwing papasok yung New Year, lagi ko pong nababasa mga kapatid ko sa Facebook, mga comments na yan. Ang sabi ron, wishing you a happy New Year with the hope that you will have many, many blessings in the year to come. Lagi po yun mga minamahal, halos pare-pareho. Wala akong nakita mga kapatid ko, yung isentro mo, yung mind mo, yung puso mo sa spiritual mo. Lagi kong nababasa mga minamahal, nawa itong darating na bagong taon, guminhawa ka, yumaman ka. Amen? Pagpalain kang material, financial, at meron pa akong nababasa mga minamahal, yung maraming pera. Nasabi ron mga kapatid ko, pag sinend mo ito, ay tatanggap pa ng maraming pera. Hindi totoo yun. Amen? Mga mahal, hindi totoo yung magsuot ka ng polka dot para itong taon na ito, mga mahal, ay prosperous. Maghanda ka ng 12, 13 klaseng prutas, mga mahal, sa iyong mesa para swertihin ka. Mga minamahal, kapag hindi ka naglingkod sa dakilang Diyos natin, hindi ka pagpapalain. Ang pag-asenso, mga minamahal, nasa paglilingkod sa dakilang Diyos at sipag. Amen? Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya dapat this year, mga minamahal ko, 2021, new life, new strength in God, mga minamahal, new hope, new desire, new goal, new serving, mga minamahal sa ating dakilang Diyos, new work for God. Amen? New faith. Bago, mga minamahal, ang faith natin. Kung last year, mga minamahal, lagi tayo nanlulupaypay, lagi tayo nanghihina, mga kapatid ko, lagi tayong doubt. Mga minamahal, may doubt. Ngayon, mga kapatid ko, dapat new faith. Kaya itong title natin, mga minamahal, Don't Forget Your God, dahil ayaw ng dakilang Diyos natin, nakatuon lang, mga minamahal, yung ating puso, yung ating isip sa financial, material blessing, mga minamahal, sa tuwing papasok ang bagong taon. Sa isang taong nagdaan, mga minamahal, 2020, mga minamahal ko, isang buong taon, nang pakikinig natin ng Word of God, mga kapatid, sa pulpitong ito, so ngayong bagong taon, mga minamahal, asahan natin, na aanihin po natin, yung ating itinanim, mga minamahal, 2020, itong 2021, aani tayo, mga minamahal, kung paano natin tinanggap yung Word of God na ating napakinggan. Bakit sabi ng Isaiah chapter 55 verse 11, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please. And it shall prosper. It shall prosper in the thing for which I sent it. Magbubunga yan. Mga minamahal, kung paano natin tinanggap yung Word of God sa isang taon, mga minamahal, aanihin natin ngayong bagong taon. Tingnan nyo, Tagalog po. Isaiah 55 verse 11. Dito po sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Praise God. Ang alam ko, mga minamahal, nagpahalaga tayo sa Word of God. Kasi kung hindi tayo nagpahalaga, mga kapatid, wala ka na ngayon. Amen po. Kaya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi po tayo nakikigaya, minamahal, sa sanlibutan, na sa tuwing papasok ang bagong taon, ay marami tayong handa, mga minamahal. Naggagalak tayo, nagdidiwang tayo, mga kapatid ko. Hindi po tayo nakikigaya. Ginagaya po natin yan. Ginagawa natin yun, ginagawa natin yun, mga minamahal ko. Tayo po'y naghahanda kung meron, kung wala naman, okay lang. Mga mahal, naghahanda po tayo, nagdiriwang tayo, nagsasaya tayo. Hindi tayo nagpapaputok ng firecrackers, mga mahal. Huwag mong sunugin yung pera mo. Bigay ng Diyos yan sa'yo. Amen? Gamitin mo yan for the glory of God, sapagkat yung mga paputok na yan, mga mahal, galing po ng China yan. At ang paniniwala dyan, mga kapatid, kapag nagpaputok ka sa New Year, ay pagpalayas ng demonyo yan. Hindi totoo yan. Amen? Praise the Lord.
Mga minamahal, palayasin mo in the name of Jesus. I-cast out mo siya in the name of Jesus. Amen? Hindi kailangan ng paputok. Magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, tayo po ay kinakailangan, mga minamahal, mag-ingat. Beware that you do not forget your God by not keeping His commandments, sabi ng Bible. So forgetfulness, mga minamahal, ito po ay palagi ko po, mga kapatid ko, binibigay sa mga kapatiran sa pulpito. Bakit po? Kasi mga minamahal, si Moses, nung siya po'y mangaral, paulit-ulit yung kanyang pangaral, pero yung Israel, mga minamahal, nakalimot pa rin. 40 years na pangangaral, mga minamahal, same topic. Ang Israel po, mga kapatid ko'y nakalimot pa rin. Kaya forgetfulness, mga minamahal, is the deadly problem of the church. Pagkalimot po, mga kapatid ko, ay nakamamatay na problema sa loob ng church. May mga bagay po kasi, mga kapatid ko, na ginawang dakilang Diyos natin sa atin, minsan, madali nating makalimutan. Amen. Kasi po, tapos na yung bagong taon, mga kapatid ko, tapos na po yung lahat ng mga ginawa natin, mga minamahal ko, yung bagong taon. At siguro yung ibang mga kapatid nag-iisip, mag-relax muna ako. Total, nagpakainit naman ako noong una, last year. Kaya mag-relax muna ako. Hindi muna ako dadalo, hindi muna ako sasamba. Total, pinagpala na ako. Mga minamahal, may ganon pagkakataon, mga kapatid ko. So katulad po ng Israelites, mga kapatid, nandun palagi yung paalala sa kanila ni Moses, beware. Beware. Pero pagdating po sa Psalms chapter 78, verse 10 and 11, ganito pong sinabi, they did not keep the covenant of God. They refused to walk in His law and forgot His works and His wonders that He had shown them. Tingnan nyo sa Tagalog po. Dito po sa mga awit, Kabanata 68, ang versikulo po ay 10 hanggang 11. Hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautusan. 11. At kanilang kinalimutan ang kanyang mga gawa at ang kanyang mga kagilagilalas na mga gawa na kanyang ipinakita sa kanila. Amen. Tingnan nyo, mga minamahal. Nakalimutan nila kaagad, mga kapatid ko. Hindi inalala, hindi po, they forget His works, sabi ng Bible, and His wonders that He had shown them. Lahat ng pinakita sa kanila ng dakilang Diyos, mga minamahal, kinalimutan nila yon. So yung Israel, mga minamahal, yung bansang Israel, mga kapatid, sila po ay bondage, mga minamahal, sa Egypt for about 400 years, kung di ako nagkakamali. Mga minamahal, alipin sila ron. At sa paglaya nilang, mga minamahal, sa pagiging bondage, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan po nila, mga kapatid ko, nakita nila yung wonders ng mahal na Panginoon. So sa kabila po ng napakaraming pinakita sa kanila ng dakilang Diyos, miracles, may mahal, sinabihan sila ni Moses, mga kapatid, na huwag kalilimutan ang kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Nakikinig po ba kayo? Yes, sa napakarami po nilang nakitang signs, wonders, miracles, patunay ng Diyos, mga minamahal, ang naglabas sa kanila sa Egypt, ang Diyos, mga minamahal, ang makapangyarihan, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, mga minamahal, ni Moses. Siya pong totoong Diyos, mga minamahal, na nag-guide sa kanilang paglabas. Mga minamahal ko, sa kabila po ng lahat ng yon, nagawa pa nilang kalimutan yung kautusan ng ating dakilang Diyos. So ang tanong, pwede rin ba nating makalimutan ang kautusan ng mahal na Panginoon? Yes. Opo, mga minamahal. Maaari po nating makalimutan yung kautusan ng mahal na Panginoon by failing to observe His commandments, sabi ng Bible. Kung hindi natin susundin ang kanyang mga palatuntunan, kung hindi ka nakapokus sa spiritual mo, mga minamahal, makakalimutan mo ang kautusan ng Diyos. Kung nakapokus po tayo, mga kapatid, sa mga material na bagay, pagpasok ng bagong taon, mga minamahal, naka-mindset po sa atin, mga kapatid, aasenso ako, pagpapalain ako, dadami ang pera ko, gaganda ang negosyo ko, mga minamahal. Hindi po dapat yon.
Minsan malilibang po tayo mga kapatid ko sa dami po ng mga pagpapalang darating sa atin itong New Year. Hindi natin nababantayan, nakakalimutan natin ang kautusan ng mahal na Panginoon. Amen. Ulitin ko po, kung hindi tayo nakapokus sa ating spiritual, mga minamahal, malilimutan po natin yung kautusan ng dakilang Diyos natin. Bakit po? Dahil kung ang Israelites, nakita nila mga minamahal yung hindi natin nakita, nakalimutan nila ang dakilang Diyos natin. Mga minamahal ko. Ano po yung nakita nilang miracles? Buksan natin. Psalms chapter 78, verse 13 hanggang 16. He divided the sea. Nakakita ba tayo nun? And caused them to pass through. Nakakita na ba tayo, nakadaan na ba tayo mga minamahal sa Pacific Ocean? Na hinati ng dakilang Diyos yung Pacific Ocean? Tapos dumadaan po tayo sa dry sand, mga minamahal. At yung dingding, mga kapatid ko, yung wall, makikita mong umiikot lang yung tubig parang aquarium. Mga minamahal, nakaranas na ba tayo nun? Hindi. Pero ang Israel, mga minamahal, naranasan nila. Sabi ng Bible, and He made the water stand up like a heap. In the daytime also, He led them with the clouds, and all the night with the light of fire. Mga minamahal, habang naglalakbay sila, nakita nila yung napakainit sa wilderness. Biglang may dumating mga minamahal na ulap, at sila po'y nililiman. Sa gabi, mga minamahal ko, dumating sa kanila, lumabas sa kanila yung fire, para tanglawan sila. Hindi natin naranasan yon. He split the rocks in the wilderness and gave them drink in abundance. Abundance na tubig, mga minamahal. Gumawa ng ilog ang dakilang Diyos sa wilderness. Uminom po yung 3 million mga minamahal na Israelites. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Bagong taon talaga. Tuloy, and gave them drink in abundance like the depth. He also brought stream out of the rock and caused water to run down like river. Naranasan ba natin yon? Hindi po eh. Amen? Hindi po, mga minamahal, hindi natin naranasan yon. Hindi pa nakita ng ating mga mata yung mga miracles na nasaksihan, mga minamahal, ng Israel. Nakalimut ang Israel. Nakalimut sila, mga mahal. So, mga kapatid, how much more tayo? Hindi natin nakita yung miracles na nakita nila, mga mahal. Ang nakita lang natin, mga kapatid ko, yung cancer natin nagsigaling. Amen? Dati tayong bangkarota, mga minamahal. Pinagpala ng mahal na Panginoon Diyos. Dati may cancer tayo, mga minamahal. Sa ovary, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Meron tayong tumor, mga minamahal, pinagaling ng mahal na Panginoon. Pero hindi natin nakita, mga minamahal ko, yung dagat ay hinati ng dakilang Diyos at dumaan tayo ron, mga minamahal. Pero sila, nakita nila, pero nakalimutan nila ang mahal na Panginoon. How much more tayo? Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Nung yung Israelites nasa Egypt, mga kapatid ko, sabi ng Bible, they were slave. And they were in forced labor. By force, mga mahal, pinagtatrabaho sila. Kahit ayaw nila, kahit may sakit sila. Alipin nga eh. Hinahagupit sila, mga mahal. Bagaman, provided po ng Egypt government yung kanilang pagkain araw-araw, they don't have the liberty. Wala po silang kalayaan. Kung ano yung rasyon sa kanila, kung ano yung ibibigay sa kanilang pagkain, yun ang kanilang kakainin. Mga minamahal. Kung ano yung tirahan nila, dun lang sila matutulog. Kung anong limit lang yung ibigay sa kanila, hanggang dun lang ang pagkilos nila, mga minamahal. Hanggang dun lang sila. Ganun ang Israel nung araw. Nung sila po'y palayain sa Egypt, mga minamahal, guminhawa ang buhay nila, mga kapatid ko. Nakita nila, mga minamahal, grabe pala, si Moses ay talagang sugo ng Diyos, propeta ng Diyos, mga minamahal. At sa kanilang paglalakbay sa wilderness, wala silang nakitang anuman sa wilderness.
Sabi ng Bible, ang nakikita nila ron, mga ahas, scorpions, may mahal, mainit pa yung desert, mga kapatid ko. At wala silang naririnig doon, kundi yung pangaral ni Moses. Araw-araw nangangaral si Moses, mga inamahal, wala silang naririnig na anuman kundi si Moses, yung mga salita ng Diyos na pinapangaral ni Moses. Ang narinig nila kay Moses, mga inamahal, ay yung pagpunta nila sa Promised Land. Yung pagpasok nila sa Promised Land. Promise pa lang, mga inamahal. Sabi ni Moses, with full of milk and honey. Saganang pagkain, saganang mga prutas, mga minamahal. Lahat ng kailangan nila, nasa Promised Land na. Pero nakalimot sila. Nawala yung focus nila dun sa promise sa pangaral ni Moses. Amen. Kaya ganun na ganun sa panahon natin. Kapag inalis mo yung focus po natin sa Word of God sa pulpit na ito, mga minamahal, mamimislead po yung ating spiritual. Makakalimot ka sa mahal na Panginoon Diyos. Amen? Psalm 78, verse 17 to 19. Basahin po natin. Psalm 78, verse 17 to 19. Ayan. Sabi rito, mga minamahal, but they sin. Ito yung kanilang kasalanan. But they sin even more against Him by rebelling against the Most High in the wilderness. Nagrebelde pa sila eh. And they tested God in their heart by asking for the food of their fancy. Yes, they spoke against God. They said, can God prepare a table in the wilderness? Makapaghahanda pa ang Diyos ng dulang sa ilang? Tapos na silang pagpalain yan. Tapos na silang pakainin yan, mga minamahal. Sa tuwing magugutom sila, mga kapatid ko, hinahamon nila si Moses. Hinahamon nila ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Paiinumin sila, pakakainin sila. Pagkatapos may mga gutom na naman sila, mumurahin na naman nila si Moses, mga minamahal. Wala po, mga kapatid ko, satisfaction. And they tested God in their heart by asking for the food of their fancy. Ano yung fancy? Nahuhumaling po sila sa pagkain. Yun lang ang kinahumalingan nila, mga minamahal. Yun, kain ng kain sila. Nahumaling sila sa puro pagkain. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, okay po, mga kapatid ko, yung pagpasok ng bagong taon. Pero sana po, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, pagtungtong natin ulit, pagharap natin ulit sa ating mga trabaho, mga kapatid, yung ating pong mind, mga minamahal, yung ating puso. Gagawin ko ito for the glory of God. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, na humaling sila sa pagkain, mga kapatid ko. Napaka-serious and dangerous, mga mahal, yung makalimutan mo yung mga bagay na spiritual. Mahirap yon, mga kapatid. Delikado po yun. Lalo na kapag ka, mga minamahal, dati kang ginagamit ng mahal na Panginoon, pagkatapos binaliwala mo na, mga mahal, yung ministry mo sa church. Bumaba ka, mga mahal, para pabayaan yung ministry mo sa church. So anong gagawin mo, mga minamahal? Kung hindi ka pagagamit sa mahal na Panginoon. Anong hinihintay natin, mga kapatid ko? Wala na, makakalimutan mo na. Malilimutan mo yung palatuntunan ng Diyos. Believe me. Amen. Ngayon, mahal, sa tagal-tagal po, by God's mercy, sa prayer ng man of God, at beloved, honorable pastor, ngayon, mahal, napakarami kong nakita ang mananampalataya. Yung mga sistema ng kanilang paglilingkod, mga minamahal, ngayon wala na sila. Mga kapatid. Nagsipag-backslide na, mga minamahal. Tinalikuran nila yung kanilang ministry, hanggang sa malimutan nila, mga minamahal, yung kautusan ng mga Panginoon, hanggang sa wala na po silang peace of mind, mga minamahal, unti-unti. Hindi naman po kasi biglaan yung backslide eh. Nagsisimula yan sa puso. Pag yung puso natin, mga minamahal, tinalikuran natin yung teaching, tinalikuran natin, mga minamahal, yung mga word of God, binabaliwala na natin, mga kapatid. Delikado na po yan. Ang kauwian yan, mga minamahal, mawawala ka sa kamay ng Diyos. Amen. Mga mahal, basahin po natin, mga kapatid, ito pong binanggit ko sa inyo kanina, Psalm 78, beloved, verse 17 hanggang 19. Dito po sa mga awit, Kabanata 78, ang talata po 17 hanggang 19. Gayon may,
nakasala uli sila laban sa kanya upang manghimaksik laban sa kataas-taasan sa ilang. At kanilang tinukso ang Diyos sa kanilang puso sa paghingi ng pagkain sa kanilang pita. Oo, sila'y nagsalita laban sa Diyos. Kanilang sinabi, makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilang? Amen. Makapaghahanda ba ang Diyos ng dulang sa ilan? Napaka-arrogante naman nila sa harap ng mahal na Panginoon, mga inumahal. Alam niyo mga kapatid, ang gayahin po natin si Job. Si Job po nung siya po ay dumanas ng katakot-takot na pagsubok, mga minamahal, ni hindi siya nagsalita ng anumang paglapastangan sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya nagsalita, mga minamahal, ng anumang pagmamataas sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen. Nung nangamatay po lahat ng anak niya sabay-sabay, imagine, may mahal, yung lahat ng ataol nandyan sa harap niya, 10. Sabi ng Bible, mga kapatid, siya po'y nagpatira pa. At ang sabi niya, purihin ka, Panginoon. Amen. Nung isang kumpas lang ni Satan, mga mahal, namulubi siya. Sabi ng Bible, siya po'y lumabas ng bahay at siya po'y nagpatira pa. Sinubsob niya yung kanyang mukha sa lupa, mga minamahal, at sabi niya, purihin ka, Panginoon. Ikaw ang nagbigay, ikaw ang nag-alis. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, pakakaingat po dapat ang bawat sa atin. Amen. Huwag nating gayahin ang Israel. Makakapaghanda ba ang Diyos natin? Ikaw, Diyos, makapaghahanda ka ba ng pagkain sa disyerto? Mga minamahal, ang dami-daming mga miracles. Doon pa lang sa Egypt, yung 10 salot, mga minamahal, nakita na ng Israel. Hindi pa nila natandaan yun. Nung ang kanilang tiyan, mga minamahal, ang kumalam, nawala lahat, mga kapatid ko, ng kanilang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Kaya ang problema ng Israel noon, mga minamahal, alam niyo kung ano? Spiritual amnesia. Yun ang delikado po kapag nagkaroon tayo ng spiritual amnesia, mga minamahal ko. Wala ka nang maalalang kabutihan ng mahal na Panginoon sa buhay natin kapag mayroon ka pong spiritual amnesia. Sabi ng Bible, forgetting leads to rebellion. Mga minamahal ko, it's easy to rebel kapag nakakalimutan mo yung mga kabutihan na ginawa ng atakilang Diyos sa atin. Forgetting causes us to get impatient and not wait on His direction. Kapag pag mga minamahal, yung forgetting, mga minamahal, nasa iyo na, mainipin ka na. Mga minamahal, mainipin ka na. Bugnutin ka na. Bugnutin na ako. Hindi na tayo, ayaw na nating makapaghintay. Psalms 106 verse 11, they soon forgot His words. They did not wait for His counsel. Dahil sa kinalimutan nila yung mabubuting gawa ng dakilang Diyos, naging mainipin sila, sabi ng Tagalog. Naging mainipin sila. Kaya pala sinasabi lagi ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, hurrying is sin. Yung pagmamadali ay kasalanan. Sabi ko, paano ba pagmamadali? Halimbawa, papasok ka sa trabaho, nagmamadali ka, kasalanan ba yun? Hindi pala yun ang ibig sabihin. Hurrying is sin, mga minamahal. Kung nagmamadali ka, dumalo ka sa gawain ng dakilang Diyos, sumamba ka, at nagmamadali ka, may mahal, uuwi ka na, yun ang kasalanan. Amen. Kaya mga kapatid ko, yung mga searcher, mga minamahal ko, sabi nila, 90% daw na maling desisyon dahil sa pagmamadali. Maraming mali, mga minamahal, ang nangyayari dahil sa pagmamadali, mga minamahal. Kaya sa ating paglilingkod sa dakilang Diyos, dapat binabalikan natin, mga minamahal, ginugunita natin yung kabutihan ng dakilang Diyos para hindi po tayo sumasablay dahil po sa pagmamadali. Amen? Lalo kami, mga minamahal, halimbawa, nagsagawa kami ng gawain ng dakilang Diyos natin. At siyempre po, kung ang oras natin, mga mahal, gustong-gusto namin, eksaktong-eksakto, matapos namin yung gawain. Professionalism, mga minamahal, kahit na 10 minutes, 5 minutes, ayaw namin magdagdag, mga minamahal, ng oras. Pero hindi kami ang may hawak ng program ng mahal na Panginoon. Lalo kapag nagbubang Holy Spirit, mga minamahal, nakakatakot ihinto yan. Nakakatakot i-shortcut ang gawain ng mahal na Panginoon. Magagalit ang Diyos sa atin. Kasi yung time na yan, may mahal, nandyan ang mahal na Panginoon, bumaba na siya.
Nalugod siya sa ating ginagawa at umabot na, mga mahal, sa kanyang trono yung ating ginagawa. Mga kapatid, ang haba-haba nating magpuri. Kaya naman lugod na lugod siya, mga mahal, pinupuspos tayo ng Holy Spirit. Kaya naman habang nagmumove ang Holy Spirit, mga mahal, huwag tayo nakaupo lang. Amen? Mga mahal, talagang purihin natin siya. Mga mahal, kung pwede kang lumuhod, mga kapatid, lumuhod ka. Kung pwede, mga mahal, itaas natin ang mga kamay natin. 1, 2, 3, 5 kapatiran ng napupuspos mga minamahal ng Holy Spirit. Irespeto natin, igalang natin. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. Hallelujah. Forgetting ignites God's anger. Psalms chapter 78 verse 30. Tingnan nyo ito, mga minamahal. So they ate, mga minamahal, and were well filled. Nasaan na yung ating slide? Psalms 78 verse 30. So they ate and were well filled, for He gave them their own desire. Binigay ng dakilang Diyos yung kanila pong desire ng kanilang, yung lust nila. They were not deprived of their craving. But while, tingnan nyo to, but while their food was still in their mouth, habang ang pagkain nasa kanilang bibig pa, the wrath of God came against them and slew them, slew the stoutest of them. Yung mga mataba sa kanila, mga mahal, pinagpapatay ng mahal na Panginoon, and struck down the choice men of Israel. In spite of this, they still sin. Grabing tigas ng puso nila. And they did not believe in His wondrous works. Tingnan natin po sa Tagalog. Dito po sa mga awit, ang kabanata ay 78 at ang talata ay 29 hanggang 30. 32 po. 32. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Hindi sila nagsihiwalay sa kanilang pita. Ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig. Nang ang galit ng Diyos ay paitaas laban sa kanila Triple. at pumatay sa mga pinakamataba sa kanila at sinaktan ang mga binata sa Israel. 32. Sa lahat ng ito ay nangagkasala sa pa sila at hindi naniwala sa kaniyang kagila-gilalas ng mga gawa. Amen. Grabe mga minamahal, no? Grabe talaga. Wala na mga minamahal eh. Nakalimot na talaga sila, mga kapatid ko. Bahala ng system. Minamahal, basta ang kanilang nasa isip yung sarili nila, mga kapatid. Hindi na sila sumasamba. Minamahal, hindi na sila sumasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko. Lahat po magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga minamahal, kung makita nyo, mga kapatid ko, yung mga Israelita, kung babasahin yung mga minamahal, yung mga Israelita, mga kapatid ko, grabe. Yung lahat ng kanilang mga ginawa, mga minamahal, makikita po ninyo, mga kapatid. Sila po ay hindi na nagsasamba, mga minamahal. Sila po ay hindi na nagluluwalhati sa dakilang Diyos natin. Tingnan nyo yung Exodus chapter 32, verse 6, mga minamahal. Wala sa ating slide, mga kapatid, idagdag na lang natin. English po, mga minamahal. Ang sabi po ng Exodus chapter 32, verse 6, iba kasi sa Tagalog eh. Pakinggan po ninyo. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink and to rose up to play. Tingnan nyo. Ginagawa nila mga minamahal, kain ng kain na lang, kain ng kain. Hindi na sila nagsasamba. May mahal, puro kain na lang ang ginawa. Pagkatapos nilang kumain, naglalaro na lang sila. Naglalaro na lang mga minamahal para mga bata. Doon naggalit ang mahal na Panginoon. Mga minamahal. Ulitin ko. And they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink and to rose up to play. Kung makita natin, Dayan, dun sa King James Version natin, Exodus 32 verse 6,
Mga mahal, pakikita natin mamaya. Basahin natin sa Tagalog kung gaano ang pagkakaiba. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 32, versikulo 6. At sila'y bumagong maaga ng kinabukasan at naghandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Amen. Magkatuwa daw, mga mahal. Magkatuwa. Sabi ron, nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magkatuwa. Tingnan natin sa King James, mga kapatid. Kung naihanda yung ating King James, mga minamahal. Okay. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, gusto kong makita rin, mga minamahal, mabasa rin ang ating mga kapatiran. Mga minamahal. Meron na ba? Tayan? Sabi ng Bible, mga kapatid ko, and they rose up early on the morrow and they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offering, and the people sat down to eat and to drink and rose up to play. Sa Tagalog, magkatuwa eh. Dito mga mahal, ang original Bible natin, King James Version, mga kapatid ko. Kaya yung nag-translate po ng Tagalog, mga mahal, Trinitarian yon in person. Kaya maraming mali, mga kapatid ko. Omitted siya ng 200 verses, mga mahal. 200 verses mahigit pa, tinanggal po from the original Bible, mga mahal, at tin-translate po, kulang-kulang na. Kaya sabi rito, mga minamahal, ang mga Israelita nung araw, mga kapatid ko, ay nag-offer sila sa bullock, mga sa Diyos-Diyosan, mga minamahal, dun sa ginawa nilang guya. At sila po'y nagsamba roon, mga minamahal, nag-offer sila ng mga offering doon, mga kapatid ko, at ang ginawa nila ay umupo raw sila, kumain, uminom, umupo, kumain, uminom, at naglaro sila, mga minamahal. Pagdating ni Moses, mga kapatid ko, galing po sa fasting niyang 40 days sa bundok. Sa galit ni Moses, yung bullock, yung baka, mga minamahal na ginto, dinurog niya yon, pinulbos niya yon, at yun po'y inihalo niya sa tubig, pinainom niya sa Israelita, sa galit niya, mga minamahal. Godly indignation. Sa galit niya, mga minamahal, dinurog niya yung Diyos-Diyosan at kanyang pinainom, mga minamahal, yung tubig sa mga Israelita. Terribling galit. Ganun magalit ang Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Kaya isa po sa nagningas ang galit ng ating dakilang Diyos sa Israel, yung pagkalimot nila sa palatuntunan ng dakilang Diyos natin. Lalo't huwag natin kalimutan sa panahon natin, mga minamahal. Huwag natin kalimutan, mga kapatid ko, na nagbigay ng buhay ang dakilang Diyos natin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Pangalawa, mga minamahal, huwag natin kalilimutan, mga minamahal ko, yung nagbigay, mga minamahal, ng buhay, ng panahon, ng oras, pananalangin, pag-aayuno, ang propeta ng dakilang Diyos para tayo po'y maligtas. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, huwag nating aalisin yung ating respeto. Amen. Maging sa mga nagdadala ng Word of God, mga minamahal, huwag nating aalisin yung respeto. Sabi ng Hebrew chapter 13 verse 17, obey them that have the rule over you. Tagalog po natin. Dito po sa Hebreo, Kabanata 13, at ang verse 17, Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo pasakop sa kanila, sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang magsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may apis, sapagkat sa ganito di ninyo mapapakinabangan. Amen. Sapagkat sa ganito, hindi niyo mapapakinabangan, mga minamahal ko. So common causes po ng spiritual amnesia, mga minamahal, pagkalimot, it can be caused by pride. Pride. Mga minamahal. Sabi ng nabasa natin kanina, when you have eaten and are full, Deuteronomy chapter 8 verse 12 hanggang 14, and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herd and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, and when your heart is lifted up, magmamalaki na yung puso natin, mga mahal. Bakit? Isipin natin, sarili natin, mga kapatid, kaya nagkaroon tayo ng maraming
pagpapala, mga minamahal. Dahil sa sarili nating talino, sarili natin mga minamahal kayod, sarili nating lakas, mga minamahal, nire-remind tayo ng dakilang Diyos natin, mga kapatid, nang sa ganun, pagpasok po natin sa bagong taon, ay hindi natin malimutan, mga minamahal. Kaya ako nagkakaroon ng magandang diskarte sa aking negosyo dahil may Diyos na tumutulong sa akin. Kaya ako nagkakaroon ng katalinuhan sa aking trabaho dahil sa Diyos na tumutulong sa akin. Amen po, mga minamahal. Praise the Lord. Say, praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang mga Panginoon. Naalala ko tuloy si King Nebuchadnezzar. Mga minamahal, Daniel chapter 4. Verse 28 po hanggang 37. Mabilis na basa lang po ito, mga kapatid. Si King Nebuchadnezzar, tinayo po niya yung Babylon. Mga minamahal. Pero sabi niya rito, tingnan niyo. Lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nebuchadnezzar. At sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, ito na yung kayabangan niya. Hindi ba itong dakilang Babylonia na aking tinayo, na pinakatahan ng hari, sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan, samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka at makapitong mangyayari sa iyo. Hanggang sa iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kanino man kanyang ibigin. Nang oras ding yaon ay natupad ang bagay kay Nebuchadnezzar at siya'y pinalayas sa mga tao at kumain ng damo. Imagine, may mahal hari yan. Pinakain ng damo ng dakilang Diyos. Kumain ng damo gaya ng mga baka at ang kanyang katawan ay nabasa ng hambog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila. Mahabang taon yan. At ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nebuchadnezzar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit. At ang aking unaway nanumbalik sa akin at aking pinuri ang kataas-taasan. Ayan. Tingnan nyo. At aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala. At kanyang ginagawang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa. At walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa. At sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao. At ako'y natatag sa aking kaharian at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Ngayong akong si Nebuchadnezzar. Tingnan niyo, mahal. Dati, sabi niya, akong gumawa nito. Akong gumawa niyan. Akong nagtayo nito. Ngayon, mahal, sabi niya, ngayon akong si Nebuchadnezzar ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit. Sapagat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan. At yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapapababa. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Ngayon, mahal. Amen. Pinakain siya ng damo. Ginawa siyang baka. How many years kaya yon, mga kapatid? Kasi tinubuan siya, may mahal, ng balahibo katulad ng agila daw eh. Naghaba yung kanyang mga kuko eh, may mahal. Nawala sa sarili, mga kapatid. Nawala yung sariling katinuan. Kumakain ng damo. Mga minamahal. Pero mga kapatid, napag-isip-isip niya, ganito pala, kapag nagmataas ka, ibabagsak ka ng Diyos. Amen. Kaya ang taong pinasukan po ng pride sa puso, nakakalimot po sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kanino ba galing yung ating kakayanan para managana? Kanino ba galing, mga minamahal ko, yung magagandang idea mo para sa negosyo mo? Sa Diyos. Wala na pong iba. Amen? Kung tayo man ay pagpalain sa itong 2021, kung tayo man ay itaas ng dakilang Diyos ngayong 2021,
Huwag mong kalimutan. Dahil pinahalagahan po natin yung palatuntunan ng mahal na Panginoon. Kaya itinaas ka ng dakilang Diyos natin. Amen. Kasi minsan mga kapatid, kapag nalilimutan natin, alam nyo, lalo kapag dumadami yung ating pagpapala, yung comfort zone nandun eh. Yung bang comfortable life, ika nga. Napaka-relax, mga minamahal. Amen. Sana po itong 2021, mga kapatid, mas dagdagan natin yung ningas natin sa spiritual. Amen po. Mga mahal, okay, i-balance po natin. Masipag tayo, mga mahal, sa ating pampisikal. Mas masipag tayo sa spiritual. Amen po. Kasi, mga minamahal, iba raw po, mga kapatid ko, yung on fire with God. Doon po sa active. Sabi ng ating beloved pastor, active ka sa church, pero hindi ka on fire with God, mga mahal. Wala rin. Halimbawa, masigasig ka, masipag ka, mga mahal, sa church, pero hindi ka prayerful. Hindi ka puspusin, mga mahal. Hindi mo dinidesire, mga kapatid, yung ma-revive ka, mapuspus ka, mga mahal. Pagdating po sa preaching time, mga kapatid ko, kung ano-ano yung nasa isip natin para ayusin, mga mahal, yung church. Wala yung focus natin, mga mahal, sa Word of God. Aktibo ka sa church, pero hindi ka on fire with God. Maiwan ka rin sa rapture. Amen po. Dapat aktibo tayo, on fire ka pa with God. Kaya meron dito mga minamahal, nalilate po sila. May mga trabaho pag Miyerkules, mga minamahal. Pero humahabol sila. Better late than never. Mga minamahal. Kahit abutin po nila yung choir singing na lang, basta hahabol sila mga minamahal para makapagsamba lang. Amen? At yung mga minamahal, nakadalo mga kapatid ko, na 2 oras na lang matapos ng gawain. Sincero naman mga minamahal ko, sincerong talagang wala siyang sinasayang. Mga minamahal. Mas dadaigin niya yung maagang dumalo na hindi naman nakapokus sa gawain. Tama? Say, praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, grabe. Grabe ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Ngayong bagong taon, mga kapatid ko, i-claim natin ating pong mga minamahal, panghawakan. Sapagkat iniingatan ko ang palatuntunan mo, mahal na Panginoon. Alam ko, itong taon na ito, pagpapalain mo kami. Una't higit, yung ating mga spiritual, mga mahal. Magiging mas masigasig tayo sa ating spiritual, mga mahal, secondary na lang, yung mga pang-physical natin. Amen? More souls, mga minamahal. Amen? More blessings sa spiritual, mga kapatid, ang asahan natin. Praise the Lord. Kung dati, last year, hindi ka prayerful, mga mahal, start tayo ngayon. Kasi po, mga kapatid, yung COVID virus, mga minamahal na yan, meron pang dumating eh. Yung virant eh. COVID virant na sinasabi nila. Mga minamahal. Ang tinamaan po sa UK, mga kapatid, yung nabasa ko eh, 36,000 eh, isang araw lang. Mga minamahal. Sabi naman ng isang doktor na narinig ko, mga minamahal ko, itong COVID virant, hindi naman ito nakakamatay, pero ipapasok ka lang nito sa ospital. Sa hospital ka, mga minamahal, meron na hospital, 10 million ang gastos niya eh. Mga kapatid, sa COVID lang. Oh. Merong nag-abroad, mga minamahal, nag-abroad. For good na po siya. Pag uwi, mga minamahal, meron siyang 1.8 million na ipon. Tinamaan siya ng COVID, mga minamahal. Tama-tama na COVID. Positive. Doktor, mga minamahal, gamutan. Pagkatapos ng gamutan, mga kapatid, ang kanyang bill ay 1.8 million. Sa isang iglap, mga inamahal, yung kanyang 20 years yata na pinag-ipunan, naubos lahat sa COVID. Sa ospital lang napunta. Amen. Kaya ngayon, mga minamahal, New Year, dapat po, mga kapatid, huwag nating kalilimutan yung palatuntunan ng mahal na Panginoon. Dagdagan natin yung prayer natin, dagdagan natin yung kasigasigan natin. Mga mahal, sign po ito, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon natin. Hindi natin alam, baka mga minamahal, hindi na natin abutin yung panibagong Pasko at bagong taon. Baka dito pa lang sa 2021, mag-rapture na. Walang nakakaalam. Amen? Gising pa ba kayo, mga minamahal? Purihin ang ating dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Awitin natin ang dakilang Diyos natin. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nawa po'y pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa umagang ito, sa ating pong aralin. Praise God. Amen.
Ngayon, mahal, tulungan ako ng ating mga singers sa ating pong aawitin. Mamaya po ipagkakalob ko may mahal ang ating prayer sa ating beloved brother Jojo Nagala. Awitin muna natin ang awiting ito, may mahal. Here I stand, forever in your mighty hand. Yes, Lord. Living with your promise, written on my heart. I'm yours, Lord. I am yours. Lahat tayo. Surrender only to you. Set me in your family, calling me your own. Yes, Lord God, hallelujah. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my lips to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Yes, Lord God. We belong to you, Jesus, Lord. Hallelujah. Forever in your mighty hands, living with your promise, written on my heart. Yes, God, hallelujah. I am yours. Surrender only to you. Purihin natin ang mahal na You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. Yes, oh God. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Minsan pa mga minamahal, here
rise stand. I stand forever in your mighty hand, living with your promise written on my heart. Surrendered wholly to you. You set me in your family, holding me your own. We belong to you, Jesus. I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my desire to know you, Lord. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I am. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. In your name I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I Yes, oh God. I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. Hallelujah. In your I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I am. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. In your name, yes, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring heaven knows. I long to love you with all I am. Now
Diyos. Hallelujah. So great thou art. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 In your name, I will lift my hands to the King. His anthem of praise I bring. Heaven knows I long to love you with all ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti, napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Kailanman, mga minamahal, hindi nagpabaya ang Diyos, ni hindi siya nakalimot sa atin, mga minamahal. Sa kabila na minsan, mga minamahal, tayo po ay nakakalimot sa mahal na Panginoon. Pero ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kailanman, hindi tayo pinabayaan ng ating mabait na Diyos. Ni minsan, mga minamahal, hindi po nagkulang ang ating mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah! 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 Ang ating pagbulay-bulayan ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal sa taong ito, mga minamahal, ang dami nating ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon sa nakalipas na taon. Ngayong tayo po ngayon, mga minamahal, ay nasa 2021 na. Sa taong ito, mga minamahal, kung sa papaanong paraan, mga minamahal, sa nakaraang taon, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay nagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa taong ito, lalo tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Lalo tayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam, mga minamahal, kung ano po, mga minamahal, ang mangyayari pa sa taong ito. Hindi natin alam. Isang bagay ang dapat nating gawin. Huwag tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Ayaw ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y makalimot sa Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, manatili tayo. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat po ng ating mga kababayan na nanunood ngayon sa ating banal na gawain, na hindi pa po naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ngayon ang tamang panahon para tayo po'y maglingkod at lumapit sa ating mabait na Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan sa kanilang mga tahanan na nanunood. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po, mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po, mahal na Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo pong tunay na Kristiyano sa gawa sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus aming dalangin. Amen and amen. Kami na lamang pong mananalangin sa inyo. Tayo po, mga minamahal, ay manalangin na rin para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Opo, dakila, mapagpalang Ama, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, narito po, Diyos. Mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, ang lahat ng mga kaluluwang lumalapit sa iyo, isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa gawa, sa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, narito po ang lahat ng iyong mga anak. Alam mo ang nilalaman ng aming mga puso, ang nilalaman ng aming mga isipan, O Diyos. Nakikita mo ang bawat isa sa amin. Batid mo po, mahal na Panginoon, nais naming maglingkod sa iyo. Kahabagan mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon, sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, pakatatagin mo ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, sa aming paglilingkod. Anuman mo po, mahal na Panginoon, dumating. Mahal na Panginoon, sa taong ito, panatilihin mo kami sa iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Panghawakan mo kaming matibay.
hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagkat kung wala ka, mahal na Panginoon, hindi namin kaya. Patuloy mong gabayan ang bawat isa sa amin. Pagpalain mong lahat ng aming mga kapatiran sa lugar na ito. Sa pangunat panalangin ng aming minamahal, ginagalang na Ebanghelista, aming malapastor, amin na pong inaangkin ang katugunan ng aming mga panalangin. In the mighty name of the Lord Jesus, we pray. Aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, leprosy, AIDS, rheumatism, pagkabingi, pagkabulag, sakit sa puso, high blood, cast out, be healed, cast out, be healed, be healed. In the mighty name of the Lord Jesus, mga hadlang sa pagpapala, cast out, in the mighty name of the Lord Jesus, mga pag-alinlangan, cast out, in the mighty name of the Lord Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Be blessed, be strong in the mighty name of the Lord Jesus. Amen and amen. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y tatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Huwag na po natin gaanong pakalakasan ang ating po mga boses, mga minamahal, sapagkat ang ating mga kapitbahay sa mga oras na ito, mga minamahal, ay natutulog na. Purihin nating malapay ng 3 times, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved ordained preacher ni Lodi Guzman sa pinagpalang mga banal na salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay nauko lamang po para sa ating mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay dadako sa ating mga announcement. Narito po ating beloved preacher, beloved brother Jose Revilla. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pray mo na dakilang ng Diyos. God bless po sa ating mga beloved brother Juju. At God bless din po sa ating mga beloved ordained preacher. Ni Lodi Guzman, salita ng Diyos natin pong napakinggan, mga minamahal sa umagang ito. Praise the Lord. At bago po tayo sa ating mga announcement, tayo po muna ikukuha na ating pong special offering, mga minamahal. Yung ating pong special offering sa umagang ito, mga minamahal ko, ilalaan po natin para sa ating pong gagastusin po natin, mga minamahal, sa ating pong Christmas Thanksgiving sa araw po ng bukas, mga minamahal. Praise the Lord. At narito po ating beloved elder, ating beloved brother Jojo Bito para sa ating pananalangin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Romeo Jose Revilla. Mga minamahal, ating pong itaas ang ating special offering at tayo po'y magkaisang dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, amang banal, mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Jesucristo, alang-alang sa unang panalangin na aming minamahal, ginagalang ng mahal na Pastor Ulisad Almeda, amin pong dalangin, mahal na Panginoon, yung basbasan at pagpalain aming special offering sa sandaling ito. Patuloy mo pong pagpalain, mahal na Panginoon, lahat ng aming minamahal na kapatiran na patuloy nagtatapat at sumusunod sa iyong mga utos, mahal na Panginoon. Ganon din po sa lahat ng aming mga loved ones, mga kapatiran na sa ibayong dagat, mahal na Panginoon, na yung ginagamit upang kami makapagkaloob, mahal na Panginoon, pag-ingatan at pagpalain po sila, mahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give. I only want God to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you.
So, God bless po sa iyong pagkalaw para sa gawain natin pinakamamahal Pinoon. At bago po tayo sa ating pong mga announcement, mga minamahal, aking pong munang binabati ng happy birthday po ang aking kapamanggawa, ating pong bilabera, Sister Teda Burha. Siya po mga minamahal ay nagdaraos ng kanyang kaarawan ngayon mga minamahal. Happy birthday po. At ang pagbati po ay nagmumula po sa ating pong minamahal ng Evangelista Wilistral Almeida. Lahat po ng manggagawa at lahat po ng kapatiran dito po sa Dako ng Pampanga. Happy birthday po. At dalayan po namin na patuloy kayong bigyan ng kalakasan, kalusugan na ating pinakamamahal na Pino. At marami pang birthday po ang dumating sa inyong buhay at patuloy na gamitin ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na gawain. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos at sa ating pong mga announcement mga minamahal, patuloy po ating pong banal na gawain sa dakong ito. Araw po ng linggo, mga minamahal, bukas po ating pong Sunday service at ating pong Christmas Thanksgiving mga minamahal. Tayo po ay mag-uumpisa ng alas 8 po ng umaga mga minamahal. Agahan po natin yung ating pagpunta rito mga minamahal at para tayo po mga minamahal ay maaga na makapagpuri, makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos at nandun po yung ating idadaos po natin yung ating Christmas Thanksgiving mamina. Sabi mo kasi may mga idea siya, mas mura daw. 2,000 dirham lang. Amen, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal Pinoon at yung ating, inulit ko po, mami na mahal, agahan po natin bukas, mami na mahal. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos at araw po ng Merkulis, ating pong midweek service, mami na mahal. Tayo po ay nag-uumpisa ng alas 2 po ng hapon at po natatapos ng alas 6 po ng gabi. Praise the Lord. At ating overnight prayer, mami na mahal, tayo po ay nag-uumpisa ng alas 8 po ng gabi, ito po natatapos ng ganitong oras mga minamahal. Alas 3 po ng Sabado ng madaling araw. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. At mayroon po tayong counseling after po ng ating banalagawain mga minamahal. At sa nais pong magpa-counsel, kayo lamang po ay dumako sa ating preachers area o kaya po sa ating pong beloved sister information mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon din po tayong bautismo para sa ating pong mga bisita. Mayroon po tayong bautismo after po ng ating banal na gawain. Praise the Lord. At sa ating pong pag-uwi mga minamahal, mag-ingat po tayo. Lalo po yung tatawid po sa highway mga minamahal. Praise the Lord. At mayroon pong practice yung ating pong mga beloved choir members. Alas 3 po ng hapon, mga minamahal, kailangan nandito na po at kailangan po alas 3 ng hapon, mga minamahal, nakapag-umpisa na po, mga minamahal ko, ng iyong practice. Para po, mga minamahal ko, pagkatapos po ng iyong practice, mayroon pa po tayong yung ating pong mga beloved worker, mayroon pa pong prayer, mga minamahal. Pagpupuri sa ating pinakamamahal na Pinoon para po sa gawain bukas mga minamahal. Puri po ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, kindly lang po sa ating pong mga beloved choir members, alas 3 po ng hapon. Hindi po alas 4 mga minamahal. Alas 3 po mga minamahal. Kung kailangan mga minamahal, wag baguhin na po natin yung Filipino time mga minamahal. Pag sinabing alas 3, dumarating alas 4 na mga minamahal, makakapag-umpisa alas 5 na mga minamahal. Kindly lang po, beloved choir members, agahan po natin mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. At kung wala na pong daragdag na mga announcement, tayo po mga minamahal ay tumayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tayo po mga minamahal ay magpasalamat. At narito po ating pong beloved elder, ating pong beloved brother Manny Sise para sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa ating beloved preacher, Jose Revilla. Praise the Lord. At tayo po ay magkaisang dumalayin sa ating pagtatapos. Itaas po natin ang ating mga kamay. Opo, mambanal, dakilang pala naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tapos sa puso, walang hanggang papurit, pasasalamat, patuloy na pinaabot sa iyo, mala Panginoon, sa matagumpay na gawain, pinagkaloob mo sa magdamagang pagpupuri, panalangin, pagsamba namin sa araw na ito, mala Panginoon, na yung ginabayan, binasbasan, linangisan, pinagpala, ang bawat yugto ng malagawan mula sa pag-MC hanggang sa yugto. Higit sa lahat, mala Panginoon, ang mga banal na mensahe, mga banal na salita, aming narinig na pag-aralan, dinala ng ipinagpalang mga aral, mala Panginoon, magsilbing
pagkain ng aming mga kaluluwa, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, lubos ka namin pinasasalamatan, mahal Panginoon, sa masaganang paglukod, pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ang inabot ang at banal na presensya, patuloy mong inaaliw, pinupuspos ang iyong mga nating santong Espiritu, patuloy na lamang sa tuwi-tuwi na kasama ka namin, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, ang aming minamahal, ginagalang ng Evangelista o Estrada Meta, patuloy po siyang bigyan ng bayong kalakasan sa kanyang pisikal, mahabang buhay, upang patuloy kayong pangunahan, mahal Panginoon. Ganun po, mahal Panginoon, kung paano po kami iningatan sa aming pagparito sa aming bahay sambahan, ganun po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, mahal Panginoon, patuloy kayong gabayan, patnubayan, paratingin maluwalhati sa kanyang mga tirahan, taglay pag-iingat mo, mahal Panginoon, patuloy po kami panghawakan hanggang sa uling pagbabalik mo. Ito po, samudalangin namin, samudalangin ang magulang sa Panginoon, in the rest Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid. At inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi, mga minamahal. Praise the Lord. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word